Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa puntong ito ay ating pararaanin ang ilang mga panayam patungkol sa mga paksang merong impact sa ating lipunan at sa ating mga kababayan nasa loob man o labas ng ating bansa. Para sa una nating panayam ay sa patuloy po na pagbabago ng panahon ay kasabay rin nitong nag-iiba ang pananaw at pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Bagamat nananatiling mahalaga ang kasal bilang institusyon, kapansin-pansin nga ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong pinipiling magpakasal sa nakalipas na mga taon. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng mga figures na nakalap ng ating pamahalaan at ano ang ibig sabihin nito para naman sa kinabukasan ng ating lipunan. Kaugnay nito ay makakasama na natin sa linya ng komunikasyon ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, walang iba kundi si DED Lolito R. Tacardon. Deputy Executive Director Tacardon, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumasubaybay po sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming munting programa na Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, Deputy Executive Director Tacardon, batay po kasi sa ulat ng CPD ay tuloy-tuloy na nga po itong sinasabing pagbaba ng registered marriages dito sa Pilipinas sa nakalipas po na dekada. Ano po ba yung mas malalim na paliwanag sa likod po nito? Ito po ba ay dulot ng economic aspects, pagbabago po ba ito sa values o kombinasyon po ng iba't ibang mga salik? Opo, base po sa ating mga available na data, nakikita po namin na nagpangit niyo po kanina, this is a very complex phenomenon, kaya kombinasyon siya ng maraming mga factors. For one, economically, nakikita natin based dun sa ating mga qualitative study that the cost of, for example, getting married is a very important factor pa din. Kaya dinedelay or di kaya ay hindi na nagpapakasal. And nagbabago rin yung mga preferences nila for family formation, yung mga bayan natin, and sometimes meron ding preference na to achieve mga personal goals before they enter into formal union. So, in general, parang more of nagbabago yung mga aspirations, nagbabago yung mga certain aspects and directions ng arrangement ng mga nagbabalak na mag-asawa, kaya medyo nakitaan natin yung pagbaba ng incidence of formal marriage. At dahil na nabanggit nyo na po itong aspirations ay tulad ng ating nabibigyang diin ay itong pagbaba ng bilang ng mga kasal dito sa Pilipinas ay
may tuturing na refleksyon nga po nitong shifting o nagbagong mga aspirasyon sa buhay. Sa obserbasyon po ng CPD, ay paano po ba eksaktong nagbago ang priorities ng ating mga kababayan, lalong-lalo na itong ating mga kabataan? Opo, sa banda ng kabataan, I think it's more of the preference nila and the goal nila for personal development. Kasi nakikita natin that nag-emerge na rin yung mga couples na hindi pa nagpapakasal, pero they are dedicated to kumbaga parang i-establish yung kanilang career, establish yung kanilang goals, and nagpapakita rin yan dun sa mga datos na nakikita natin because based for example sa National Demographic and Health Survey, bumababa rin yung mga bilang ng pinapanganak as women improves yung kanilang socioeconomic status, including yung kanilang participation in the labor force at saka yung kanilang education. And that's also something na nakita natin during our qualitative studies na they are preferring to achieve personal goals muna and setting aside muna yung formal marriage. Pero it doesn't mean na nakikita namin na talagang ayaw na nilang magpakasal. I think it's more of timing, no, yung kanilang pagpapakasal, and the fact din na lumalaki yung bilang ng nagko-cohabit without marriage or yung living in arrangement na tinatawag natin. Parang they are creating a certain arrangement that they can still pursue yung kanilang mga other aspirations and personal goals, not just as a couple but also as an individual. At sa datos po kasi ng Philippine Statistics Authority or PSA, yun nga po, bumaba ang marriages mula mahigit 400,000 o 429,000 noong 2014 pa po ito, hanggang 371,000 na lang po noong 2024. Bale, malaki din yung nawala dun sa dekada within this period. Sa ganito pong klaseng trend na may mga bumababa talaga at dahil yan sa probably mga personal aspirations ng ating mga kababayan, lalong-lalo na syempre naiiba nga po, meron tayong mga shifting priorities na sa ngayon na yung iba mas gusto na lang ng career advancement kaysa magkaanak, o kaya minsan may mga couples okay na sa kanila yung merong may masasabing may mga alagang hayop na lang, yun na lang yung kanilang mga anak imbes na talagang mag-anak po sila. Ano po kaya yung possible long-term demographic impact nitong ganitong trend sa population growth naman dito sa Pilipinas? Yeah, definitely, it will impact sa demographic trend natin kasi marriage is one of the indirect determinant kasi ng fertility, which in turn is also a direct factor naman siya ng population growth rate. Kasi yung marriage indicate sometimes yung exposure natin to fertility, yung panganganak. So kung mas although hindi siya automatic kasi marami pa rin namang pinapanganak even or nanganganak outside the marriage. But definitely na meron siyang factor pa din in the sustained decline of our population growth rate in the future. But I think yung aspect kasi ng ng yung dimension kasi niya is for example from the perspective of the Commission on Population, we're looking at the opportunity na mas na-empower yung mga kababaihan and yung mga couples to have more quality life or better quality of life as they form their family with this changing shift sa kanilang mga aspirations. But
yung atin ang pinaghahandaan natin, the DPT is really gearing towards ensuring demographic resilience. No, ibig sabihin, magbago man yung landscape of our demography in the Philippines or population, the country should still be able to pursue socio-economic development. At Deputy Executive Director Takardon, nakita rin po pala na bumagsak yung bilang ng kasal noong panahon na meron pong COVID pandemic at Yes. biglang tumaas naman po ito noong 2022 nung medyo nagbubukas na po ulit, no? Yung ating kumbaga yung ating mga communities, no? Dahil meron pa po pala mga tinatawag na postponed weddings, kumbaga pinagpaliban kasi merong mga lockdowns. Sa inyong pagsusuri, paano nyo po hinihiwalay yung naging impact po, no, ng pandemic sa tunay na pagbabago po ng marriage behavior ng ating mga kababayan? I think when during the pandemic talagang mayroong disturbance in terms of the trend. Dahil nga with but more of its structural and institutional arrangements kasi yan, no, because of the lockdowns as you mentioned. Pero after that, after the rebound, nasabi natin, patuloy na nang bumababa. No? So that means talagang this is already the natural trend na nakikita natin. Hindi na lang siya artificial decline since after nung pandemic. No? So talagang nakikitaan natin na may disruption sa trend during the pandemic, pero unti-unti, since the years after the pandemic, talagang steady yung decline. So, yun yung natin. And we are looking at, eto na yung DED Takardon? Ayun, medyo nawala tayo. Tawagan lang natin ulit si Deputy Executive Director Takardon. Medyo nawala lang yung ating linya ng komunikasyon. Ayun, DED Takardon, medyo nawala lang tayo. Go ahead po. Yeah, yun yung sinasabi ko kanina. I think since the pandemic and up to the latest data, I think yan na yung nakikita natin na natural trend nung declining marriages. Ito naman po, no, sa konteksto po ng kulturang Pilipino kung saan mahalaga yung kasal bilang pundasyon po ng pamilya. Kasi syempre, although meron tayong mga kababayan, probably yung mga medyo batang henerasyon na po ay open sa ganitong setup, pero meron pa rin tayong mga kababayan na merong traditional mindset po. Ay paano po nakikita ng CPD ang unti-unti pong pagbabago ng kahulugan ng pamilya sa kasalukuyan? Yeah, I think that's a very important aspect ng sa part ng government to consider. Yung mga changing considerations in family formation, especially sa mga polisiyang kailangan nating gawin. For example kasi, yung sa part ng CPD, actually, we're not, into preferring kung ano yung dapat arrangement of marriage. Ang aming is to ensure that the government would be able to support the development of families regardless of their arrangement, whether formally married sila or in cohabitation, as long as the family aspirations are supported and responsibly formed by mga couples concerned. So the government should be able to protect them regardless ng kanilang family or marital arrangement. So yun yung inaano namin as a matter of policy, dapat masuportahan bawat isa kung ano man yung kahit ano yung kanilang preference ng marital arrangement. At speaking of that po, no, yung mga marital arrangements, sa pagdami po ng mga live-in setups at non-traditional families, no, in contrast dun sa traditional setup natin,
ng pamilyang Pilipino. Ano po ang mga hamon pa no na kinakaharap po ng ating Commission on Population and Development sa pagdisenyo po ng policies na parehong magpoprotekta at kumikilala sa iba't ibang anyo po ng pamilyang Pilipino? Oo. Yeah, ang emphasis lang lagi namin is that whenever couples and tsaka mga individuals decide to enter into specific marital arrangement, ang lagi namin emphasize is their preparedness to assume the responsibilities na kakibat doon. No, one is the responsible parenthood pa din sa mga kanilang mga anak, regardless of the number, isa man yan or dalawa, the respect pa din and the right ng bawat isa na ma-develop, dapat ay may mutual support pa rin ng mag-asawa development nilang dalawa, and maiwasan yung mga forced union, forced marriages, lalo na yung sexual abuse within that relationship, at maiwasan yung mga illegal unions, like for example mga child marriages na pinagbabawal na ng batas natin, at saka yung syempre yung abuse, lalo na kapag ang involved ay minor, no? Kasi may mga incidences din tayong nakakalat na meron ng mga minors din that to into live-in arrangement, for example, dahil hindi sila pwedeng ipakasal pa, no? So in those cases talagang I think there should be a need to review yung mga family-oriented policies to also be responsive doon sa mga ganong shifting arrangements. When we're talking about naman po the bigger picture, ay paano po nakatutulong yung mga datos regarding the number of marriages dito sa ating bansa, at maging yung trend analysis dito sa mas malawak na development planning, particular sa workforce, education at economic policies? Yeah, mahalagang bagay po yan, so that all government at all levels, mapa-local, mapa-national at mapa-regional, dapat kinukonsider niya yung information na to, because most of our services are actually family-based, no? Like yung mga social protection intervention natin, family kasi yung nila no? Yung target group nila, no? Hindi lang yung siya individual, no? So that means by having an understanding of this family and marital arrangement that is now evolving, magkakaroon ng more responsive mga services, and more importantly yung pamamaraan ng pagbibigay ng mga social protection services and other types of welfare services sa iba't ibang arrangement, like for example, paano ba natin matisiguro na yung mga hindi kinasal ay bahagi rin sila ng mga social services, ng mga health services na kailangan natin, kasi kung lalo na kung loosely defined, yung usually kasi ang pinaka nare-recognize diyan na beneficiary yung head of the household, so parang so in those aspects, may mga services na gano'n, dapat in any types of marital arrangement or family arrangement ay accessible pa rin sa kanila yung mga government services. Siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan dito sa interview, Deputy Executive Director Tacardon. Sa harap po nitong mga bagong trends sa pagpapakasal dito sa ating bansa, ano po yung pangunahing mensahe po ng Commission on Population and Development sa ating mga stakeholders po, sa publiko at maging sa ating mga policy makers, upang masiguro na yung bawat pamilyang Pilipino, kahit ano pa man po ang setup, mapa-traditional man o modern, ay meron pong sapat na suporta at oportunidad upang sila po ay umunlad? Yes, I think yung message ko would be pertaining to different government agencies, na we have to recognize that change na yung family configuration ng ating bansa. And this is a reflection ng mga economic triggers, mga shifting aspirations, and other
factors no, na nag-affect sa mga family formation. So ang task natin sa gobyerno is to acknowledge this dynamics and to ensure na protektahan sila at ma-harness yung kanilang kakayahan individually as well as family para umunlad. No? Masiguro natin na lahat ng gustong mag-form ng family regardless of their arrangement are free to do so, able to do so, and yung mga barriers towards that should be removed by the programs and services na binibigay ng gobyerno. No? So, in short, the government should be able to support informed decision sa mga couples and individuals who would like to form their families. And with that po, maraming salamat po, Deputy Executive Director Tacardon, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, walang iba kundi si Ginoong Lolito R. Tacardon. Magbabalik po ang ating programa makalipas po ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At sa puntong ito ay ating makakasama naman ang ating Armed Forces of the Philippines dahil sa gitna po ng tumitinding tensyon pa rin po sa Indo-Pacific, nagpahayag po ng pag-alala ang ating Department of National Defense at ang ating sandatahang lakas. Kaugnay po ng isinagawang ballistic missile launch ng China mula sa isang submarine sa South Pacific. At kasabay po nito, nagkataon din na this week, actually Sunday, next week, sa Sunday, ay natapat din yung ika-10 anibersaryo po ng 2016 Arbitral Award. At upang mahimay-himay po ang mga usaping ito ay kasama na po natin ngayon ang tagapagsalita ng ating sandatahang lakas pagdating po sa mga usaping patungkol po sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral Trinidad, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente po dito ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Steph. Magandang tanghali sa mga taga-subaybay nyo. And let's get on with yung ating mga katanungan para malaman ng mga taga-subaybay mo anong nangyayari ngayon. Maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, Rear Admiral Trinidad, ano po ang naging initial assessment po ng AFP doon sa ballistic missile launch na isinagawa po ng China sa South Pacific nitong July 6? Alam mo, itong act na to, this is the very first time nakapag-launch sila ng intercontinental ballistic missile sa isang submarine. Dati-rati, mula sa lupa ang pag-launch nila papunta sa dagat. Ito ngayon, they have shown the world through this act that they could now launch intercontinental ballistic missiles mula sa submarines. But this is a very irresponsible and very reckless show of force. Irresponsable ito, reckless, hindi kailangan. We view this as muscle flexing sapagkat nalalapit na yung ating 10th anniversary ng ating arbitral tribunal ruling. Supposed to be, hindi ka nagpapakita ng ganito, lalong-lalo na kung minimal lang yung warning mo o yung pagpapasabi mo
that you will be conducting some test launching ng mga missiles nyo. Pangalawa, yung kanyang overflight, dumaan ito sa ating teritoryo o sa ating maritime domain. Bakit? Ito ay mula sa South China Sea or the western part of the country, papunta sa Pacific Ocean. So most likely, dumaan ito either over the country or over our maritime zones. Pangatlo, walang transparency. Sabi ko nga kanina, dapat sa ganitong panahon, they should have exercised prudence and inform everybody. Yung timing is very suspect. Ito ay nagpapakita lamang na they would like to stir up or to provoke smaller countries who would start questioning yung stand nila when it comes to overlapping with our maritime domain. Paano po ba tinitingnan ng ating Armed Forces of the Philippines itong claim ng China na yun nga po bahagi lang ito ng kanilang routine military training, knowing na hindi sabi nyo nga po medyo hindi maganda yung timing dahil this Sunday yun na mismo yung 10th anniversary ng pagkapanalo po natin sa arbitral ruling. Yes, para bang sinasabi mo, Steph, na you would like to build good relations sa kapitbahay mo, and then may birthday yung pinakatatay nila, and then hindi ka magpapasabi na papaputok ka ng baril at sinasabi mo, tinitest ko lang yung baril ko. Yun ang parang local setting na ginagawa nila. Ilagay natin sa international arena, magti-10th anniversary ng ating arbitral tribunal, pinupush back natin lahat ng mga narratives nila when it comes to Scarborough Shoal, the West Philippines, and the Northern Islands. We are commemorating this. Ongoing yung RIMPAC. Meron tayong participation doon. Sila, wala. Then all of a sudden na walang pasabi or with very minimal information, bigla siya magtitest. So this is a provocative act. It is designed to intimidate smaller countries. That's why we're expressing concern over this act of firing an intercontinental ballistic missile. At itong ginawa po na ito ng China ay paano po ba ito eksaktong makakaapekto ngayon doon sa ating security particular po sa West Philippine Sea? What happens now po, Rear Admiral Trinidad? It is a threat to the entire Indo-Pacific region. We are not the only one who have expressed concern. Yung ating SND, Department of Defense, nag-express ng concern. Nag-express ng concern yung US Embassy. The other embassies in the Indo-Pacific region, other countries have also expressed concern. Anong effect ito sa atin? Lalong titibay yung ating resolve, yung ating panindigan to push back sapagkat hindi tayo ma-intimidate sa ganitong paraan. We are a very freedom-loving country. We are very friendly. We're the most hospitable people. And yet, history is also full of stories ng katapangan, kagitingan ng mga Pilipino. Itong mga ganitong actions ay lalo nagpapatibay ng ating resolve na mag-pushback sa kanilang ginagawang mali at illegal sa ating maritime domain. Ito naman po, Rear Admiral Trinidad, ay meron na po bang nangyayari na pakikipag-ugnayan po ang ating sandatahang lakas sa ating mga kaalyadong bansa at partner country sa Pacific hinggil sa insidenteng ito? Although nabanggit nyo na hindi lang tayo yung nagsalita against this act. Yes, yung mga statements of support, statements condemning yung act ng Chinese Communist Party are very strong statements that show iisang panindigan natin. Pangalawa, they show that they support our stand. Pangatlo, iisa tayo, mga freedom-loving nations, na nagko-condemn, nagko-call out sa ginawa ng China, ng Chinese Communist Party. Itong mga statements nila, hindi lang ito basta-basta statement, but ito ay nagpapakita din ng resolve nila to support international law na yun ang tinatayuan natin when it comes to the West Philippine Sea. Siguro po ito nga susunod na katanungan ko po sa inyo, Rear Admiral Trinidad, ay mahalaga po na ma-reiterate lalong-lalo na sa ating mga kababayan na probably ay hindi pa masyadong kumbaga hindi sila masyadong maalam regarding doon sa 2016 arbitral ruling. Ano po ba ang talagang kahalagahan po ng pagsunod sa international law sa gitna po ng tumitinding tensyon within the Indo-Pacific region?
Alam mo, itong pag-celebrate natin, pag-commemorate ang 10th anniversary ng Arbitral Tribunal, hindi lamang ito simpleng commemoration. Mm-mm. We are commemorating this because for once, international stood with the stand of the country. Sinuportaan niya ang panindigan ng ating bansa. Ibig sabihin, yung panindigan natin sa West Philippines ay nakaangkla sa international law. Hindi lamang ito haka-haka, hindi lamang ito imaginary stand. Hindi lamang ito galing sa ating mga ninuno na ipapasa natin sa mga next generation. Mm-mm. Ito ay nakaangkla sa international law. And international law validated our stand. Pangalawa, it invalidated the expansionist claims ng Chinese Communist Party na pawalang visa nito, ruling na to, ang sinasabi nila 9-dash line or 10-dash line. Pangatlo, it leveled the playing field. Hindi pinag-uusapan dito malaking bansa, maliit na bansa. Yung malaki at mas malakas ay siyang tama, might is right. Hindi ganon. Lahat tayo dapat ay sumunod sa international law. If not, babalik ka sa panahon na walang international law at maging anarchic and chaotic ang international arena, which we don't want to happen. That's why we have been calling out the Chinese Communist Party and all other relevant countries to stand by international law and to respect international law. Yaman nga lang, Steph, yung Partido Komunista ng China ay hindi na nirerespeto ang international law. Ngayon nga po, no, na nalalapit na yung 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, no, July 12, 2026 to be exact, ay paano pa po pinalalakas ng ating AFP ang mandato sa pagprotekta sa ating sovereign rights? Yeah. Number one, for this particular July 12 activity, we have been calling out, una sa lahat, we support yung ginawa ng local government unit ng Cebu at ng Labrador, Pangasinan. In fact, we are even encouraging other local government units and even non-government organizations to bring out statements of support or resolutions commemorating this day. Bakit? We would like this to be institutionalized in our memory, hindi lamang sa generation ngayon. Para itong significant ito sapagkat 1 month after June 12, July 12 naman, ito commemorate natin yung ruling ng Arbitral Tribunal. And ayaw natin na basta-basta mawala na lang ito. As the years go by, dapat yung mga next generation of Filipinos ay maintindihan nila ang significance ng ruling na ito. Pangalawa, pinapakita natin, Steph, sa buong mundo, yung ating commitment to international law. Because the Arbitral Tribunal cemented in international law yung ating. And lastly, to honor the bravery of our troops, yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga airmen, yung ating mga sailors, mga special operators, mga marines, na nasa West Philippine Sea, sa 9 features natin, sa Baho de Masinloc, nagpapatrolya doon sa ating northern islands. That's why this activity, this July 12 date, we have been very strongly pushing for it na dapat ito ay manatiling maliwanag at umaalab sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Siguro po, no, one of the few last questions, no, bago po kayo pakawalan, Rear Admiral Trinidad. Sa mas malawak po na konteksto ay paano po ba dapat tumugon? Kasi nabanggit nyo kanina, no, wala sa laki-liit ng bansa, no, ang pagbibigay o paglalabas ng boses, no, against sa mga ganitong uri ng gawain ng China. Mukhang naputol tayo. Tawagan lang natin na muli si Rear Admiral Trinidad. Ayan, para mapagpatuloy natin. Dahil magandang pag-usapan ang ating yung ating topic ngayon dahil very relevant at ayun, naputol po tayo, Rear Admiral Trinidad. Ulitin ko na lamang po yung tanong po, no? Yes po. Ang katanungan po natin is sa mas malawak na context po ay paano po ba dapat tumugon ang mga bansa, no? Although kanina nabanggit nyo wala sa laki, wala sa liit ng isang bansa yung kumbaga pagvo-voice out, pagko-call out sa mga ganitong uri, no, ng gawain na inilulunsad ng China, no, sa ganito po, no, paano yung dapat pong tugon sa mga matatawag po na military provocation mula dito sa mga international powers tulad nga po ng bansang China. Yes, alam mo, Steph, importante
na ang bawat bansa ay mag-express ng kanilang panindigan when it comes to international law, especially in this part of the globe, the vast expanse of the South China Sea at sa atin naman sa West Philippine Sea. Bakit? Ang mga bansang ito ay nakikinabang naman sa panindigan ng Pilipinas. Kung sila ay nakikinabang sa panindigan ng Pilipinas, it is but proper for them to express support. Hindi naman ibig sabihin when they express support, kinakalaban nila ang bansang China o ang Chinese Communist Party, yung ruling regime. Tayo naman, we've been very vocal, but there are other avenues that we engage China, the Chinese people, and that we leave up to the other government agencies, the other dimensions of national power. But sa hanay naman ng AFP at ng DND, we have to perform our mandate. We have to call out what is wrong. We have to push for our stand in the West Philippine Sea, and we expect the same from the other countries who are benefiting from our very strong stand in the West Philippine Sea and the entire South China Sea. Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo tuloy ang pakawalan dito sa interview na to, Rear Admiral Trinidad, ano naman po ang kabuang mensahe ng ating sandatahang lakas sa publiko at maging sa iba pang mga stakeholders upang mapanatili ang kumpiyansa sa kakayahan na makatugon sa mga gawain na inilulunsad po, no, katulad nga po nitong paglo-launch ng ballistic missiles, no, na ginagawa po ng China. Yes, una sa lahat, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na we are commemorating the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling. Nais kong sabihin that the AFP remains fully committed to our constitutional mandate to protect you, our people, to secure the integrity of our territory, and to protect national sovereignty. We will continue to sail, to fly, to operate within the legally defined maritime zones. And these maritime zones, the entitlements there have been backed up by international law, by the Arbitral Tribunal ruling. We will be guided and anchored on the rule of law. And nais kong sabihin, magkakaisa tayo ngayon pag-commemorate, pag-celebrate sa 2016 Arbitral Tribunal ruling. Nais kong bigyan ng malaking shout-out yung isang NGO na tuloy-tuloy pinaglalaban yung access sa ating maritime domain, yung atin ito, coalition. Ito ay civil society. Iba't ibang grupo ito na naglalayag, pumupunta sa Baho de Masinloc, sa Pag-asa, to show that even civil society could support the stand of the country. We need more of these from other NGOs, non-government organizations, and other LGUs to follow yung example, the nationalistic example na ginawa ng Cebu at ng Labrador in Pangasinan. Having said that, Steph, your AFP will keep performing its mandate and remain true and committed to the Constitution and to constitutional processes. And with that po, maraming salamat po, Rear Admiral Trinidad, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po muli. God bless po sa ulitin po at mabuhay po kayo. Walang anuman, Steph, Vicente, at sa mga taga-subaybay ninyo, keep tuning in. Maraming salamat. Happy 10th anniversary and God bless us all. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita ng ating Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. At tayo nagbabalik muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. At sa puntong ito ay tayo nananatili pa rin po na nakatutok sa kalagayan sa estado po ng iba't ibang mga lugar dito sa ating bansang Pilipinas dahil nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility itong dating tinatawag na Super Typhoon Bavi ngayon ay na siya bagyong Inday. At hindi lamang po yung mismong bagyo ang ating binabantayan kasi hand in hand ito, meron tayong habagat din at isa sa mga nakikita na maaring maapektuhan ng habagat tapos kumbaga papalakasin pa nitong bagyo ang Calabarzon Region o Region 4A. At kaugnay nito ay kasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Calabarzon, walang iba kundi si Sir Ryan Derek C. Marquez. Sir, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Steph. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama sa amin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa pinakahuling ulat po ng Pag-asa, although mababa yung tsansang maglandfall, yung bagyong Inday mismo diyan sa Calabarzon, pero maaari pa rin itong palakasin ang habagat tulad ng aking nabanggit kanina. So ano po ang kasalukuyang assessment ng OCD Calabarzon sa posibleng epekto nitong hatakan na ito sa rehiyon? Thank you, Steph. Posible pa rin na magkaroon ng mga different scenarios o may mga binabantayan tayo na kino-consider sa pagpasok ng bagyong Inday. Una niyan, yung pagkakaroon natin ng sustained nung southwest monsoon, so yung habagat. Maaring palakasin ito ang habagat at yung habagat mismo yung magdala sa atin ng mga malakas na pag-ulan, mga thunderstorms, so may mga local thunderstorms pa rin tayo. Bukod pa doon yung gustiness, yung hangin. So maaari pa rin magkaroon tayo ng malakas na paghangin, lalo na doon sa mga area na mga baybayin. So may area tayo ng mga tabi ng mga dagat, saka yung mga katubigan natin, pinaalalahan natin na maaari na maglikha pa rito ng malakas na paghangin. Bukod pa doon ay yung, syempre, magdudulot ito ng mga landslide kapag malakas ang pag-ulan, nababad yung ating mga kalupaan, maaaring magdulot din ng mga landslide sa mga areas na matataas na lugar, at the same time, pababa doon sa mga
bulubundukin o sa mga flatlands. Nabanggit po sa mga ulat na kabilang nga po ang Calabarzon sa mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan mula Biyernes hanggang Linggo. Ano-ano po ba yung particular na hazards po na binabantayan ng OCD Calabarzon, tulad po nitong hopefully wala namang mangyaring ganito, yung mga pagbaha at landslide? Siyempre, yung flooding, binabantayan natin yan, lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan, maaaring maging saturated na yung kalupaan. At pangalawa, yung lakas ng hangin. Yung mga light materials yung bahay, maaaring tamaan ito. Pati yung mga lakas ng daluyong, o yung ibig sabihin, yung daluyong ng tubig. So, ayan, binabantayan natin sa mga naglalayag. Paglakas ng ulan, pagbaha, hindi na natin yung flooding. So, inaasahan natin mga 15 millimeters to 100 millimeters yung ibabagsak na ulan. So relatively marami yon, and we hope na makapaghanda din tayo kasi maaaring magdulot ng pagbabaha lalo na sa ating mga areas na mga mabababa yung area. Kung hindi nga po direktang tatama ang bagyong Inday diyan sa Calabarzon, ay paano po ipaliliwanag sa publiko ang ulitin ko lamang po ang tanong, paano po maipaliliwanag sa publiko ang panganib po nitong indirect effects gaya ng habagat upang maiwasan po ang complacency? Yung Super Typhoon Inday, maaring tong hilahin or palakasin yung ating habagat. So yung habagat yung magdadala ng malakas na paghangin, malakas na ulan, at saka na pwedeng magdulot ng pagbabaha at saka landslide. So yun yung binabantayan natin. Bukod pa dito yung mga localized thunderstorm, ibig sabihin yung mga kaulapan na maaaring magpalakas ng ulan, at the same time magdulot ng mga pansamantalang pag-ulan. Pero bukod doon, syempre, pumasok tayo sa El Nino. Ngayon, ang natawag natin, ito na yung mga early impact ng El Nino. Yung pagkakaroon natin ng mga super typhoon, saka yung mga enhanced na habagat. At babantayan natin dahil dito, meron tayong tinatawag na very strong El Nino. So, during very strong El Nino, may mga dinadalang impact ito katulad ng mga super typhoons. So, ito nang si Super Typhoon Inday, ito na yung epekto ng El Nino. Yung pagkakaroon natin ng malalakas na super typhoon at saka yung enhanced habagat. So malayo man tayo dun sa super typhoon kasi sa northern part to. Pero meron tayong southwest monsoon or yung habagat. Yung habagat yung ini-intensify ng bagyo, yung habagat, hinihila niya. So wag tayong maging complacent kasi yung habagat ay maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan, may hangin din at the same time yung gustiness o yung hangin na maaaring may dulot nito, pati yung mga localized thunderstorm. So yung mga mabababang area, maaaring magkaroon ng flooding at saka yung mga susceptible naman sa mga landslide, yung mga areas na nasa bulubundukin, pwede naman magkaroon ng landslide. Sa ngayon po, Sir Rayan, ay ano po ang kasalukuyang estado ng kahandaan ng mga lokal na pamahalaan dyan sa Calabarzon region, lalo na dun sa mga flood-prone at landslide-prone areas? Yung ating mga local MDRIM offices, yung ating mga local dream councils, sinabihan natin sila na magkaroon ng paghahanda. So sa ngayon, naka-heightened blue alert tayo sa buong Calabarzon. Magkakaroon tayo ng regional teams na nagbabantay sa buong Calabarzon. So, una, itinaas na natin yung ating level ng paghahanda. Nasa blue alert na tayo. Pangalawa, magkakaroon tayo ng mga duty officers dito sa Regional Emergency Operations Center ng Calabarzon para tiyakin na kung magkakaroon ng mga pangangailangan na galing sa regional office, mabibigyan natin agad ng tulong yung mga nasa local government units. Sinabihan na rin natin yung mga local government units, yung mga local MDRIMO na maghanda. Siyempre, yung kanilang pre-positioning ng mga pangangailangan, yung pag-alerto ng mga response teams, at saka yung siyempre yung patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga nasasakupan. Napakahalaga nito kasi sila rin yung nakakaalam ng area kung alin yung mga
maaaring susceptible sa pagbaha, susceptible sa landslide. Kung nakikita natin na mataas yung pagkakataon na maaaring magkaroon ng pagbaha sa kapag landslide, magkaroon na tayo ng preemptive evacuation. Yun yung ating ginagawa ngayon. Kung magkakaroon talaga ng mataas na antas ng threat, lalo na doon sa mga areas na palaging binabaha, saka yung threat na magkaroon ng landslide. Meron na po bang kumbaga mga coordination with other national and local government agencies regarding these preparations at paano po pinalalakas yung mismong koordinasyon na ito upang kahit papaano, no, although hindi nga direktang tatama pero meron naman pong habagat, ay talagang mapaghandaan at matugunan agad yung pangangailangan ng ating mga kababayan na maaaring maapektuhan nitong habagat. Yes, as early as this week, ang Regional DRM Council Emergency Operations Center ay nakaantabay na. Nagkakaroon na rin tayo ng mga series of coordination with the National DRM Council through their EOC. So, bukas na ang Emergency Operations Center ng ating national, bukas na rin ang Emergency Operations Center ng regional para magkalap ng impormasyon. At the same time, yung weather updating. Meron tayong every 6 hours, meron tayong weather updating. Naglabas na rin tayo ng mga abiso. At the same time, nag-uusap-usap yung mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa the level ng DIP. Sir Rayan? Ayun, medyo nawala tayo. Tawagan lang natin siya ulit para dahil mahalagang impormasyon ang kanyang ibinibigay po no dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Antabayanan lang natin, no? Hopefully ay makakonect. Ayun, sir, naputol Yes, ma'am. naputol lang tayo. Go ahead po. Yung paghahanda natin at the level ng national sa regional, sinisigurado po natin na naka-preposition po yung ating mga kagamitan, tauhan, in the eventuality na mangailangan po yung mga local government units na magkaroon po ng mga tactical response team sa ibaba. Sir, meron po ba kayong o meron po bang mga partikular na paalala ang OCD Calabarzon sa mga residente po sa rehiyon na nakatira malapit sa mga ilog, baybayin at mga bulubunduking lugar? Opo. Ang mga panganib po ng bagyo ay yung malalakas na hangin, pagbaha, daluyong ng bagyo or yung storm surge, saka yung pagguho ng lupa. So sisikapin po natin na magkaroon po tayo ng paghahanda bago dumating yung bagyo. Alamin po natin yung mga balita tungkol sa pangulat panahon at saka yung mga anunsyong pangkaligtasan katulad po ng pakikinig dito sa ating estasyon. Alamin po natin yung mga plano ng ating komunidad, yung kung saan po tayo lilikas, yung mga safe areas, dapat po alam na po natin yan para once na magkaroon ng abiso ang ating mga local government units, tayo po ay lumikas ng mas maaga. Suriin po natin yung ating bahay, kumpunihin yung mga mahihinang bahagi at sa mga sirang bahagi to para masigurado na hindi po tayo maapektuhan kung may malakas na hangin or malakas na pagbaha. Ililikas po natin kasama yung mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Once na sinabihan po tayo na lumikas na, ihanda po natin yung ating go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya, lalo na yung mga gamot, yung mga pagkain ng mga bata, at the same time pampalit ng mga damit. At saka kung magbigay na po ng abiso ang ating mga local DRM officers na lumigas na, tayo po ay lumigas na papunta doon sa mga evacuation centers, mga safe areas. And with that po, maraming salamat po Sir Rayan for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo at syempre stay safe po sa inyong lahat na nandyan sa Calabarzon. Maraming salamat, Sir. Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. At atin nakasama ang spokesperson ng Office of Civil Defense sa Calabarzon Region. Walang iba kundi si Sir Rayan Derrick C. Marquez. Dadako na tayo sa ilang mga balita mula dito sa ating bansa.
Sa mahalagang balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda na ang mga family food packs at non-food items sa lahat ng rehiyon na posibleng maapektuhan ng Bagyong Inday. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mayroon ng 4.7 million family food packs na naka-preposition na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aniya, maging sa mga pangunahing pantalan sa bansa, meron na rin silang nakahandang mga ready-to-eat food packs para naman sa mga mai-stranded sa biyahe. Binigyang din naman ni Asek Dumlao na sapat ang mga relief goods na nakaposisyon na saan mang panig ng bansa at kung kakailanganin pa aniya ay maaari pa rin namang magpadala ang kanilang ahensya. Nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development. Nakahanda tayo na umalalay sa mga local government units na maaari nga po maapektuhan, madaanan nito pong si Bagyong Inday. Sa katunayan, Ray, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayun din po, meron tayong mga existing framework agreements, maaari tayong mag-draw down ng karagdagan pa kung kinakailangan. And of course, tayo rin po ay nakapag-preposition na ng mga ready-to-eat food boxes sa mga major ports across the country. And meron na rin po tayong mga non-food items na naka-preposition. Sa madaling salita, ang mga goods po o mga relief goods ng DSWD ay nasa ground na po and they're ready for distribution in case kakailanganin po ng karagdagang tulong. Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, patuloy namang naghahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyon ng Mimaropa sa posibleng panalalasa ng habagat na hinahatak ng Bagyong Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito ang pahayag ni Office of Civil Defense Mimaropa Regional Director Retired Major General Arnulfo C. Matanggihan sa naging panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Regional Director Matanggihan, mababa ang banta ng panganib ng habagat sa Mimaropa Region o Region 4B, ngunit nakahanda ang lahat ng mekanismo nito sa lahat ng local government units tulad ng mga food and non-food items sa koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, evacuation centers maging ang kanilang mga search and rescue assets. Aniya, bagamat hindi direktang apektado ang rehiyon ng Bagyong Inday, pinalalakas naman ng habagat ang mga alon sa karagatan kaya nagbigay na sila ng mga paalala sa mga mangingisda at maging sa mga maritime sector stakeholders na sundin ang abiso ng Coast Guard bago pumalaot. Ayon pa sa opisyal, nagkansela na rin ng ilang biyahe ang mga RoRo vessel patungo sa ilang lugar sa Mimaropa para sa kaligtasan ng mga biyahero. Sa kasalukuyan po, walang pangailangan ng preemptive evacuation dahil mababa ang panganib base sa inaasahang gabi ng ulan. Pero nakahanda ang lahat ng mekanismo. Naka-identify na ang mga evacuation centers ng mga bawat LGU. Naka-preposition ang mga food at mga non-food items in coordination with DSWD. At kagaya ng sabi ko, nakahanda rin po tayo kung kailangan ng mga search and rescue assets. The Office of Civil Defense Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo C. Matanggihan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, consistency sa testimonya ng unang testigo ng prosecution panel ang dapat tutukan ng publiko.
dapat tutukan ang naging testimonya ni NBI agent John Mark Calilong sa isasagawang cross-examination ng Defense Legal Team ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito ang naging pahayag mismo ni dating Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo ngayong House Prosecution Panel Advisor at Manager sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon pa kay Barbers, nakahanda ang House Prosecution Panel para sa ikatlong araw ng impeachment trial kung saan magkakaroon na nga tulad ng ating nabanggit kanina ng cross-examination ang defense panel na magtanong kay NBI agent Calilong hinggil sa mga naging pahayag nito sa unang araw ng pagtestigo nito sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng House Prosecution Panel Manager at Advisor sa pamagitan ng cross-examination, mapapatunayan na may kredibilidad at katotohanan ang mga naging pahayag ng unang testigo ng prosecution panel. Ano pang dapat i-expect ng tao? Ang dapat i-expect ng tao dyan ay tingnan kung consistent ba yung witness sa kanya mga sinabi sa pangalawang araw ng trial. No? Consistent ba yung mga sagot niya? Kahit paano babalik ta rin ang pagtatanong ng pagko-cross-examine sa kanya, consistent pa rin ba ang ating witness sa kanyang sinabi dito sa pag-direct examination ng prosecution. Ayun. So yan ang dapat nating abangan. Okay. Si dating Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo ngayong House Prosecution Panel Advisor. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga natatanging barangay nutrition scholars at katuwang sa nutrisyon sa Alamino City, Pangasinan, binigyang pagkilala sa Gawad Parangal ng Nutrisyon. Narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Katekep ya Regional 10 City launching ya Nutrition Man 2026 agawa so ikaapat ya Gawad Parangal ng Nutrisyon dyan Alamino City, Pangasinan ng ikapito ya Hulyo 2026. Liga na programa binidbir iray lokal akaiba tan sari matulunggaring ya Barangay Nutrition Scholars o BNS lapud sari kontribusyon da ed pangipaaksab na sari programa ed nutrisyon say abitlan pan kabidbiran ed ni base ed say monitoring and evaluation of local level plan implementation o MELP Pro ya National Nutrition Council ed pan-ibaluar ed performance na kada barangay ed pangipaksab na sari programa ed nutrisyon ni itermet so cash incentives ed sari analo bilan pamidbir ed sari kontribusyon da ed pamabiskeg ya nutrisyon ed komunidad. Unong ed mensahe ng Mary Grace Palma ya analon outstanding barangay nutrition scholar ang gano aliwan mainumay so trabaho ya BSN na sasalatan iyay liket jad sari ugugaw ya unaabig so bunigas tan atateng ya naneneng so kaimportantean ya nutrisyon. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan aya si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. CSC Mountain Province nagbabala sa mga kawani ng pamahalaan laban sa online gambling. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo. Pinalagipan ni Civil Service Commission wenno CSC Mountain Province Field Office dagiti empleyado ken opisyal ti gobyerno aliklikan ti panagsugal.
Inbaga daytoy ni CSC Mountain Province Field Office Director Anita Verina Paredes kadagiti empleyado ang nag-atendar iti flag raising ceremony iti Provincial Plaza ditoy Bontoc. Sigon kani Paredes adda iti CSC resolution amang ipagal iti panagsugal dagiti government employees and officials. Impalagip ni Paredes daytoy kalpasan ti adu a reports ang naawat ti opisina da maipanggap iti panagsugal dagiti government officials ken employees ng runa iti online gambling. Nagapila ni Paredes kadagiti amin nga opisyal ken empleyado nga isardeng ti panagsugal ken aganad iti panag-aramat iti online platforms tapno saan ang mabiktima dagiti scammers. Manipod dito DZRA Bontoc, siyak ni Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalio mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk. Kaso ng Child in Conflict with the Law o CICL sa lungsod ng Tabuk itinuturong dahil sa dysfunctional family at ineffective parenting. Ang detalye ng balita ay ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Kaadwan nga ubing akaraman ti children in conflict with the law kan children at risk dito syudad iti Tabuk ket tanggapod iti saan ano urnos nga pamilya wenno dysfunctional family. Daytoy ti inpakamo ni Social Welfare Officer 2 Gideon 1C, CICL kan car focal person iti CSWD office ti LGU Tabuk. Kunana nga iti daytoy muna nga semestre iti tawan natakwatan iti juvenile delinquency problem ket imadu gapu kadagiti ineffective parents wenno guardians. Kahit nangasawan mabaybayan iti panakasubaybay wenno kasapulan dagiti anak iti uneg ti pagtaengan. In palawag pa ni 1C nga iti pamilya iti umuna nga social environment dagiti anak nga isumutlang iti panakaisuro iti nasaya at akababalin wenno values. Dinakamat pa ni 1C nga dahil iti ubing nga agbaling nga problema gapot ang may sawa na solo parent iti mga aywang kadakwada, epektibo iti social media, screen gadget kan peer pressure. Iti umuna a semestre iti dito nga tawan 2026 ada iti 35 a kaso dagiti ubing kang runaan iti panagtakaw dito syudad iti Tabuk. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin akipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, 52nd Nutrition Month celebration umarangkada na sa Calabar Zone. Climate Smart Food Systems at pangangalaga sa kalikasan, tampok sa selebrasyon. Ang kabangulat, ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez. Isinusulong ng National Nutrition Council at Regional Nutrition ang hakbang sa pagtiyak ng sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilya sa paglulunsad na ika-52 Nutrition Month celebration sa rehiyon noong Lunes, Hulyo 6 sa Tanza, Cavite. Sa temang Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat at sub-theme na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, binigyang pansin ng kampanya ang paggamit ng climate smart practices at ang pagbuo ng mas matatag na food systems. Ayon sa opisyal na pahayag ng NNC Calabarzon, layunin nitong mapanatili ang pinagkukunan ng pagkain sa gitna ng mga hamon ng climate change at masuportahan ang mga target ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Samantala, nagsagawa naman ng mga organizer ng ceremonial tree planting, technical sessions at marketplace na nagtampok ng mga lokal na produkto ng rehiyon. Nagsama-sama rin sa aktibidad ng nutrition workers, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para palakasin ang sama-samang pagkilos para sa nutrisyon, food security at pangangalaga sa kalikasan. Mula Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan.
Supplemental Budget 2 na nasa 411 million pesos inaprubahan ng sangguniang panglungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Goody Sarsagat. Ing-aproban din sa una pangaruang pagbasa, ang sangguniang panlusod ang Puerto Princesa ang papangabay ni Mayor Lucilio Bayroon nga supplemental budget number 2 dadingdagon. Nagkon si Vice Mayor Attorney Jimbo Maristela nga sobra sa 411 million pesos ang request nga supplemental budget ang alkalde nga nakatutok sa 3 ka mababol nga proyekto kapareho ang pagbitang ang solar panel sa Buan ang Green City Hall nga kaabot sa 105 million pesos. Katabida ang sobra sa 100 million pesos drainage system sa Barangay San Manuel nga pirming nagakatiner iba sa timpo ang tag-uran incinerator machine para sa mga medical hospital waste. Agkumpirmara digi ang konseho tungod nagpresenta imatinlo ni Budget Officer Regina Cantillo ang bebelani ang supplemental budget nga alin sa mga proyekto nga arapan na padayon ang mga savings. Agasarig nga maaprubahan ang ikukon nga panukalang ordinansa sa madason na regular na sesyon iyang sangguniang palunsod iyang Puerto Princesa City. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mga magsasaka sa Calbiga, mas pinalakas ang science-based farming para sa heirloom rice at sweet corn. Narito si Suzette Pretencio para sa balita mula sa Calbayog. Sa lain pang balita, ginpakusog san gobyerno lokal san bungto san Calbiga Samar ang kinaadman ngan kapasidad san mga parag-uma pinaagi san Agro-Ecosystem Analysis o ISA number 4 sa duha nga Farmers Field School. Ginpahigayon ang ISA para sa heirloom rice production and commercialization sa Barangay Literon ngan para naman sa sweet corn production and management sa Barangay Mahangkaw. Pinaagi sini nga aktibidad, gintutduan ang mga farmer participants nga mag-obserbar ngan mag-analisa san aktual nga kahimtang san era tanom. Lakip sa era gintutukan ang plant health, soil fertility, water management, pests and diseases, beneficial insects, weeds ngan iba pa nga environmental factors nga nakakaapekto sa pagtubo san tanom. Tumong san ISA nga buligan ang mga parag-uma nga maghimo san mas husto na papanahon ngan science-based nga desisyon sa pagdumara san era uma. Ginpapakusog liwat sini ang sustainable farming practices, lakip ang integrated pest management para malikayan ang sobrang paggamit san kemikal ngan maibanan ang gastos sa produksyon. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. LGU Tandag nagpatupad ng no sailing policy para sa mga sasakyang pandagat dahil sa bagyong Inday. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Nagpagawas na ang kagamanan lokal sa Dakbayan sa Tandag, Surigao del Sur o Executive Order No. 26 Series of 2026 nga nagdeklarar o no sailing policy o temporaryong pagdili sa tanang kalihukan sa mga baybayon, dagat o suba sa tibok syudad. Parayon ang implementasyon sa maong kamanduan o magpabiling ipatuman hangtod nga opisyal kini nga bakwion sa lokal nga kagamhanan. Gihimo kini nga lakang isip pagpangandam sa posibleng epekto sa Super Typhoon na Bavi nga pagatawgon og Inday sa igayon nga mosulod na kini sa Philippine Area of Responsibility. Gipaybalo o gipainumduman ang tanang residente, labi na ang mga mangingisda, operator sa mga panagatan o katong nagplano nga moadto sa mga baybayon, suba o kadagatan, gahugot nga mosunod sa maong kamanduan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
para usab nga mag-monitor ang kagamanang lokal sa dagan sa panahon ug magpagawas og dugang pahibalo kung gikinahanglan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. SSU Stalwart TV and Visual Arts pasok sa top 100 finalists ng WPS Mural Festival 2026. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Hambuok in Stalwart TV and Visual Arts ng Sulu State University ito SSU. Akadiban sina Lucas Sug ang mga nakalamud hanggang sa finalist sin West Philippine Sea WPS sa Mural Festival 2026. Hinini po si kapamalayak sina We Protect Our Seas ina listahan sina mga finalist taman ahon mabut pa tuang atos kauhaan mural entries akatibukan na hula Pilipinas. Lamod na dun hainin STVA yamin kawakan inahinangan nila Barangay Asturias, Holoslu. Bang tumtumon ti magna ina pag-contest sina bulan February hatahon yan namin maksud mapasung ina pamahamsin katan at tungod sin kahalhaan pagpasung sin paglukis bilang hambukdan sin pagpamahalayag diatosan mga visual artists nagpakita siningat kapandayan abat sa jahi ka pa nanam in pagalasa pa karakatan sa kupansin hula. Peguhanan ni Julius King Vivas sin pagkakada competition ini damikian 51 bahalom sin 200 entries in Lukisem sin Hapsat. Samantara nakakanta iyan ni pag-announce in a major award sa bulan November tahon 2025 tag-unong. Tengha RP Holo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Puntahan naman natin ang Iligan. Mobile Medical Mission patuloy pa rin isinasagawa ng BARM Marawi Rehabilitation Program para sa mga internally displaced persons mula sa Marawi City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Anta ka BARM MRP na inadiniran pa man nagyong kuto akalalayaman na programa iran na Mobile Medical Mission para kumabang sa tanua internally displaced persons anta ka IDPs sisagyang kaiya mga derpa sa Darussalam Village, Barangay Dilay Proper, Marawi City. Yung kuto programa iran na maawid siran sa pitibarangan anta ka mga importante mga healthcare services ay penduwagiran anta kay pangilbakiran si mga bangsa tano matatago si sagyang kanan na miya aloy adar pa. Adeno to pialalaguyan na 40 agutlo ka mga residente anta ka mga bangsa tano kiapian o di na miya makakuha sa mga serbisyo ag mga benefits si sagyang kanan na activity anta ka programa Mobile Medical Mission. Ad panuto miya dadawatiran anta ka miya makakuha siran sa libre anta ka mga free medicine so di na mga bulong ang kinanglaniran so mga importante mga consultation sa inipagisiran may pantag sa giyong kuto akang bubulawasan niran agupudpan ang mga serbisyo. Aya malam yagulwan si sagyang kanan na Mobile Medical Mission BARM MRP naging kaiyabang sa tano si Dr. Norjana Bubong. Padiyanon si Dr. Hanifa Dansal. Yang kana na mga doktor tano ang mga batintika na makapupon si sagyang kaiya bang sa tano si sagyang kaiya Lanao del Sur na langon na ng dedicated anta ka mga expert para sa giyong kuto akip magan sa mapya mga health assessments ago mga consultation kinanglan o mga bang sa tano IDP. Isa ini mala kung mga programa anta ka itataro sa mga galba kagyang kaiya opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation
program. Madukal pa nagyong kutupan na mga updates siran, ang taka mga programa iran ay tataro siran din para kumabong sa Tanua IDP. Mula sa Iligan City, ako si Alwined Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwined Bashir mula sa Iligan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.